Huwag kang lalapit, halimaw kang sumisip-sip ng dugo. Pinatay mo sila. Pinatay mo silang lahat. Ngayong alam mo na palang halimaw ako. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na tutukan ako ng kutsilyo? Parang awa mo na pakawalan mo na ako. Ayoko pang mamatay. Pagkapasok mo rito, hindi na sa'yo ang buhay mo. Lahat ng babaeng pinapakasal sa kastilyong ito. Walang sino man ang nakakaligtas sa unang gabi. Ina. Ayokong magpakasal sa demonyong iyon. Mamamatay ako. Oo na, sige na, hindi ka na pupunta. Walang pipilit sa'yo. Ziyu, mahina ang katawan ng ate mo. Bawal siyang makaranas ng matinding takot. Ikaw ang pupunta, ina. Natatakot din po ako. Papatayin po ako ng Panginoong iyon. HMP, anong kinatatakutan mo? Matibay ka. Simula pagkabata, hindi ka pa nagkakasakit ng malala. Tulungan mo na si ate, parang awa mo na. Huwag ka nang maginarte. Utos ito ng palasyo. Kailangang may ipadala ang pamilya Wen. Kung hindi pupunta si Jiao, ikaw ang dapat pumalit. Pero, anong pero? Pinalaki kita ng mahigit 20 taon. Tapos itong simpleng pabor lang, hindi mo pa magawa. Pupunta na po ako. Masaya na ba kayo? Pagdating mo sa kastilyo, huwag kang kung saan-saan pupunta. Huwag mong gagalitin ang Panginoon. Mag-iingat ka, bunso, mamimiss kita. Ate, talaga bang hindi ka magsisisi rito? Magsisisi saan? Tinutulungan nga kitang makahanap ng magandang kinabukasan eh. Tama na yan, umalis ka na. Sampung taon na ang nakalipas. Mula 12 taong gulang pa lang ako, kinukolekta ko na ang mga alamat tungkol sa'yo. Bawat sinaunang libro, bawat pahina ng mga ilustrasyon, bawat maliit na detalye tungkol sa'yo. Yung mga taong nagsasabing isa kang demonyo, hinding-hindi nila malalaman na ikaw ang ultimate bias ko. Opa. Teka, matatawag ba tong Seiseeng? Nandito na ba tayo? Miss Wen. Maligayang pagdating sa kastilyo ng Night Lord. Excuse me po, nandyan ba ang Lord? Makikipagkita po sa inyo ang Lord mamaya. Sumunod po kayo sa akin. Dahan-dahan po sa paghakbang. Sa salamat. Butler Mo, ang maalamat na 100 taong gulang na vampira. Ang pinaka-pinagkakatiwalaang tao ni Yejin. Kuhang-kuha niya yung nasa mga sinaunang libro. Kumpirmado ang kastilyong ito ang mismong guho ng unang henerasyon ng mga dugong bughaw. Hindi po gusto ng Lord ang masyadong maliwanag. Kung natatakot po kayo, magpapalagay po ako ng ilan pang mga ilaw. Nako, huwag na po. Hindi po ako takot sa dilim. Mas maganda nga ang ganitong ilaw para makapag-sightseeing ako ng husto. Ang nasa kaliwa ay ang pagpuputong ng korona sa unang henerasyon ng mga lord. Sa kanan naman ay ang iskultura ng Blood Moon War. Puro out of print na ang mga toa. Mukhang si Miss Wen. Hindi naman masyadong natatakot gaya ng sinasabi nila. Ako, takot kaya ako. Hindi ko lang masabi ng malakas. Nandito na po tayo sa kwarto ninyo. Sa labas po ng bintana ay ang hardin ng kastilyo. Baka may mga paniki pong lumipad tuwing gabi, pero hindi po sila nangangagat. Nakakatakot naman ang mga paniki. Hindi po kayo aabalahin ng Lord ngayong gabi. Magpahinga na po kayo ng maaga. Oh my gosh! Kastilyo ng mismong unang henerasyon ng mga dugong bughaw. Ang panloob na disenyo,
Eksaktong-eksakto sa kabanata 7 ng pag-aaral sa arkitektura ng mga bampira. Ang mga painting sa pasilyo ay orihinal pa mula noong ika-13 siglo. Sobrang ganda pa rin ng pagkakapreserba. Ang sagisag sa manggas ni Butler Mo ay patunay ng direktang linya ng mga maharlika. Teka, kumalma ka. Kaka-rating mo lang. Hindi pwedeng malaman nilang fangirl ako. Kailangang maging formal sa harap mismo ng idolo ko. Lord, heto na ako. Mahal na Panginoon. Nandito na po si Binibining Wen. Tumingala ka. Buhay siya. Totoong buhay siya. Ang pulang mata niya ay may halong madilim na pula. Ang itim na usok niya, eksaktong-eksakto sa nakasulat sa mga sinaunang libro. Ang mukhang ito obra maestra ba to ng Diyos? Libu-libong beses siyang mas gwapo kaysa sa mga drawing. Nanginginig siya. Takot na takot din siya sa akin. Tumayo ka. Aalalayan niya ako. Diyos ko, ang ganda ng mga kamay niya. Kitang-kita ang perpektong hugis ng mga daliri niya. Kaparehong-kapareho ng mga katangian ng maharlika sa sinaunang libro. Huwag. Huwag na po, kaya ko po. Hindi pwede. Kapag hinawakan niya ako, paniguradong mapapatili ako. Mabubuko ako. Wen Ziyu, isa kang profesional na fangirl. Ayaw man lang niya akong mahawakan. Natakot ko nga yata talaga siya. Anong ginagawa niya? Bakit umaatres ang itim na usok? Huwag kang matakot, hindi ako kumakain ng tao. Pinapagaan ba niya ang loob ko? Tumayo na po kayo. Ang mahal na Panginoon ay hindi sanay madikit sa ibang tao. Ang mahal na Panginoon ay parang hindi naman ganoon ka nakatakot gaya ng sinasabi sa mga alamat. Kung iyan po ang tingin nyo, siguradong matutuwa ang mahal na Panginoon. Grabe, hindi ako magsasawang titigan siya. Baka may makita pa akong kakaiba mamayang gabi. Malay natin, baka makakuha pa ako ng raw pics ng live. Mahilig siyang mapag-isa tuwing gabi. Ayaw niya sa masyadong maliwanag. Kapag malungkot siya, numinipis ang itim na usok. Eksaktong-eksakto sa nakasulat sa mga lumang libro. Asawa ko, mister ko, kabiyak ko, mahal ko. Siya na talaga ang pinaka-perpektong malungkot na binata sa buong kasaysayan. Teka nga, isusulat ko muna ito. Hala, nakita niya ako. Muntik na akong mahuli roon. Nagtatago siya sa likod ng siwang ng pinto. Siguradong hindi siya makatulog sa takot. Baka naman masyadong maliwanag ang buwan. Sensitibo pa naman ang mga tao sa liwanag. Ngayon, siguro naman makakatulog na siya. Yung pagkakatinginan namin kanina, kaya kung ulit-ulitin sa isip ko sa loob ng 1 taon. Sana talaga pwedeng maging camera ang mga mata ko. Hinaranggan niya ang liwanag ng buwan. Bakit ang lakas ng presensya niya? Ramdam na ramdam ng lahat. Miss Wen, naging maayos ba ang tulog niyo kagabi? Oo, maayos naman. Pinasadya pa kasing itanong ng mahal na Panginoon. Kung lumabas daw ba kayo kagabi para maglakad-lakad? Baka raw kasi maliga kayo. Alam niya, hindi dahil sa baka maliga ako. Pinaparinggan niya ako.
Teka, itong reaksyon ni Butler Mo. Pareho ba kami ng idol? Kumpirmado. Kapwa ko siya fan. Salamat sa pag-aalala, Butler Mo. Naging mahimbing talaga ang tulog ko. Mabuti naman kung ganoon. Kapag nalaman ng mahal na Panginoon na maayos ang tulog nyo, mapapanatag din ang loob niya. Tinatakpan pa ng kapwa ko fan ang mga ginagawa ko. Tapos ang mismong bias ko nasa kabilang kwarto lang. Nag-aalala pa kung nakatulog ba ako ng maayos. Pamalit na asawa pa ba ang lagay na ito? Nasa langit na yata ako. Mahal na Panginoon, matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Parang may bago atang mukha rito sa inyo. Balita ko, isang tao raw ang pinakasalan ng mahal na Lord ngayon. Yung itinakwil pang pangalawang anak ng pamilya Wen. Karapat-dapat bang makapasok ang isang hamak na tao sa maharlikang pamilya ng mga vampira? Baka nautulang ng pamilya Wen ang mahal na Lord. Mga basher ba kayo o toxic fans? Bakit kailangan harap-harapan pa talaga, ha? Itaas mo ang ulo mo at nang makita-kita. Ito na ba yun? Napakababa ng lahi, kahit ang kulay ng balat, napaka-ordinaryo. Tinawag ba namang ordinaryo ang balat ko? Hello, pure at natural na cool tone kaya ang kutis ko. Hindi mo ba alam na nagmumukhang abo ang mukha mo sa suot mong dark red na damit? Kawawang bata. Alam mo bang patay na ang tatlong naunang naging asawa niya? Sa tingin mo, hanggang kailan ka mabubuhay? Nagsisimula na naman ng fake news ang mga basher. Tatlo kaya sila na ni hindi man lang nasal ayan ang mukha ng Lord. At nagpanggap lang na patay para makatakas. Sabi ng ama ko, kung kailangan nyo po ng magsisilbi sa inyo. Maraming pure-blooded na binibini mula sa mga maharlikang vampira ang gustong magpakasal sa inyo. Bakit kailangan nyo pa ng isang tao? Tapos na ba kayong magsalita? Siya ang asawa ko. Sinong nagbigay sa inyo ng karapatang bastyusin siya? Mahal na Lord, wala po akong ibang ibig sabihin. Tandaan nyo. Kung sino man ang manakit sa kanya, ako ang makakalaban niya. Grabe, hinay-hinay lang sa pagiging gwapo. Ano bang karapatan ng hamak na taong yan? Pasensya na, hindi ko nakontrol ang sarili ko kanina. Nagso-sorry siya. Dahil nagalit siya kanina. Sa totoo lang, ang gwapo-gwapo nga ng ginawa niya, di ba? Ayos lang yun. Huwag mo nalang pansinin ang mga sinabi nila. Lord. Nag-aalala lang kaya ako sayo. Hinding-hindi ko na sila papayag ang makalapit pa ulit. Hala, huwag naman. Kung hindi na sila lalapit, paano ko pa mapapanood yung iconic scene kung saan sinupalpal mo mismo ang mga basher mo? Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Hindi po ba kayo nagalit nung sinabi nila yun sa inyo kanina? Kapag nakikita ko ang mukha mo nawawala lahat ng inis ko. Basta't nandito po kayo, mahal na Panginoon. Hindi po ako natatakot. Natatakot ka ba sa akin? Matakot po sa inyo. Natatakot ako na kapag nakita mo ang totoong anyo ko. Baka matakot ka lang sa akin. Hindi po ako natatakot. Kailanman ay hindi niyo po ako sinaktan, mahal na Panginoon. Para sa akin napakabuti ninyo po, kaya hindi po ako natatakot. Wow, pang museum level tong mga original artifacts na to.
Miss Wen, bakit po kayo nag-iisa rito? Naglalakad-lakad lang sana. Kaso, naligaw ako. Napakalaki po talaga ng lumang kastilyong ito. Kaya madali po talagang maliga. Inutos po ng mahal na Panginoon. Nadalhan ko raw po kayo ng merienda. Hala, sadyang inutos niya talaga yun. Sa labas, ang cold ng dating niya. Pero ang totoo, grabe siyang mag-alaga. Ano to? Napaka-sweet naman talaga niya. Miss Wen, kung nababagot po kayo, maaari po kayong magbasa sa library. Sabi po ng mahal na Panginoon, malaya ninyo raw po itong magagamit. Sa library. Mga ancient texts at out of print na libro pwede kong gamitin kahit kailan. Binuksan ba talaga ng bossing ang personal library niya para sa akin? Genealogy ng mga royal bloodlines. Encyclopedia ng mga ancient formations. Kahit isa nito, imposibleng makita mo sa labas eh. Pero nandito lahat. Sabi rito sa libro. 1,000 taon na pala ang nakalipas. Nung nakaimbento ng artificial blood nutrients ang mga pure blood vampires. Kaya matagal nang hindi kailangang uminom ng totoong dugo ang mga royal purebloods. Yung mga bali-balita pala sa labas na inuubos daw ng mga vampira ang dugo ng tao. Puro paninira lang ng mga kalaban yun. Yung bias ko, hindi naman pala talaga kumakain ng tao. Totoo pala natakot sila sa sikat ng araw. Pero hindi naman pala sila agad namamatay kapag nasikatan. Kaya pala lagi na lang madilim dito sa hallway ng kastilyo. Takot siya sa liwanag. Hindi takot humarap sa tao. Nagsimula na ang sumpang dugo ng nakakulong na dragon. Kailangan ng purong dugo bilang gabay. Kung paano ito sisirain. Ang mahal na Panginoon. Ako hindi ko po sinasadya. Nakakabasa ka ng sinaunang wika ng mga vampira. Konti lang po. Konti lang. Nakapasa kaya ako sa level 8 nanograms sinaunang wika ng mga vampira. May katumbas na modernong wika ang librong ito. Mas madaling intindihin. Sige, sige na. Hinding-hindi ko nahuhugasan ang kamay na ito habang buhay. Salamat po, mahal na Panginoon. Kung may hindi ka maintindihan, pwede mong itanong sa akin. Ehem. Aalis na agad, hindi ka ba magtatagal kahit konti? Si butler mo ba ang nag-ayos ng mga librong ito? Oh. Miss Wen, ayos lang ba ang kwarto mo? Ang mga librong ito, bakit? Sabi ng mahal na Panginoon ay mahilig ka raw magbasa. Mas magiging madali para sa iyo kung nandito lang ang mga ito. Parang nag-tech train yata ng assassin ang mahal na Panginoon nito ah. Kaninang dapit hapon lang po ito pinainit. Mananatili itong mainit hanggang hating gabi. Sabi ng mahal na Panginoon, madaling manlamig ang mga kamay mo kapag nagbabasa sa gabi. O kaya parang lagi akong inaakit ng lalaking ito. Ate, tingnan mo nga kung anong oras na. 1:00 ng madaling araw. Siguruhin mo lang na importante yan. Tulad ng nasusunog ba ang kastilyo. Mas nakakaloka pa sa sunog. Dinala ba naman niya buong library sa kwarto ko? Ano? Isang buong dingding na puno ng bookshelf. May mga merienda pa at hand warmer. Sigurado ka bang proxy bride ka lang at hindi para maging reyna? Asawa naman talaga ako ng mahal na Panginoon. Sige na, ikaw na ang magaling. Pues, tatanungin kita, hinawakan mo ba siya? Kasali ba ang pagdampi ng kamay? Lin Shi, huwag mong sabihin. Araw-araw mong kasama ang isang napakagwapong vampire lord. Sa iisang lumang kastilyo, tapos ni dulo ng daliri niya, hindi mo man lang nahawakan.
Na hawakan ko na ng isang beses. Nung inabot niya yung libro, nagdikit kaya yung mga daliri namin. Sabi ko na nga ba sino kaya ang hindi nakapagpigil? Napigilan ko kaya, ni Katie Ting, wala siyang nahalata. Kulang na lang, bigyan ako ng Oscar Award Oo na. Nga pala yung ate mong si Wen Jiao. Kung kani-kanino sinasabi ngayon na nagpakamatay ka daw sa pagpunta dyan. At hinding-hindi ka na daw makakabalik. Wala talaga siyang kwenta. Sige na, ituloy mo na yung pagfa-fangirl mo. Ay mali, ituloy mo na pala ang pagiging asawa ng Lord mo. Kapag may bagong nangyari, balitaan mo agad ako ha. Lalo na kapag nagkakahawakan na kayo. Sira ulo. Sige na, bye-bye. Ingat ka, baka mabuko ka. Wen Ziyu fan ka lang niya. Bawal pag nasaan ang idol mo. Mainit na gatas pampatulog. Hating gabi na pero nakatayo siya sa tapat ng pinto ko. Para lang bigyan ako ng mainit na gatas. Narinig mo ba? Narinig ko kasing may maingay sa kwarto mo. Akala ko hindi ka makatulog. Narinig niya. Gaano karami kaya ang narinig niya? Narinig niya ba yung tungkol sa paghawak ko sa kanya? Papatayin ba niya ako para manahimik? Hindi ko masyadong naintindihan, narinig ko lang na nagsasalita ka. Totoo kaya yun?